Trixie. May hirit mga kababayan ko, at yung hirit ni Atty. Trixie mga kababayan ko, hindi magpapahuli. Abay, alam nyo po bang si Atty. Trixie nagpunta? Oo, dali-dali, ang bilisan nagpunta mga kababayan ko sa Liwasang Bonifacio. Nagpunta sa Liwasang Bonifacio mga kababayan ko. Tapos mga kababayan, pagkatapos na ng rally, ano yun? Anak ka ng teteng, oo. Bakit pagkatapos ng rally saka ka nagpunta? No? Dapat nagpunta ka, Atty. Trixie, yung mismong ganap para tapang-matapang ka sa tingin namin, di ba? Hindi, tapos na yung rally, saka ka sumulpot, saka ka umeksena. Takot eh. Bagay yun, jowa mo naman, di ba? Tumbusumbong ka doon, manalangin ka. Para malay mo pakinggan ka sa langit, di ba? Gandang gabi po, Ma'am Jo, Ma'am Rowena. Panoorin natin. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Hindi po, based on yun sa mga naririnig natin, or at least Ayan ito ang prevailing theory ko ngayon. Ayan, may theory daw siya. Ano kaya yung theory ni Zoraida? Is that mayroong binayaran para mag-create ng media event. Uy! Paratang to paratang. Mami Peg! Nagpaparatang si Trixie Binayaran daw para mag-create daw ng media event. Uy, grabe naman to. Lahat na lang talaga. Zoraida, di ka pa nakakaligtas sa akin. Nako, ikaw ang nagbigay ng PDF namin doon kay Maharlika. Alam namin. Tuloy. Merong binayaran para mag-create ng ingay na maraming may ayaw na kay Vice President Inday. Ayaw naman talaga ng taot namin kay Sara. Saka ba naman makakita mga kababayan ko? Sige, subukan mo magpa-survey, Zoraida. Magtanong ka sa 1,000 na Pilipino, bawat syudad. Magtanong ka, tapos tanongin mo kung pabor pa ba sila kay Sara. Pasubukan mo. Di ba? Kaysa yung magngunguso ka dyan sa Liwasang Bonifacio kung kailang wala ng tao sa kaka-atake ng ganyan. Bakit ayaw kay Sara? Tingnan mo yung pasok ng mga bata sa DepEd. Yan ang tanongin mo. Tuloy. Mga lumilitaw-litaw na mga komentong wala naman sa lugar. Lumilitaw na komento wala namang sa lugar, kaya pala binanatan ako ng bata mo. Bakit? Ano sabi ni Madam Bondat sa akin? Wala daw sa binanatan ako. Di ba? Tumatagos sa inyo. Ito si Zoraida attorney. Ano ba yan? Parang wala sa lugar. Abogado ba to? Parang marites Kunwari pinapakita ang drawing na galit laban dito sa ating Vice Presidente. If you ask the Fararo groups and the Marcos loyalists, they are disappointed to Sara. Also the kakampings are disappointed to Sara. Bakit di mo tanongin yung mga yon? Kasi nag-join force sila sa amin. Umabot kami ng 800 person Di ba? Even the kakampings pumunta. And even Kabunyog. Di ba? Bakit? They are disappointed to Sara. Hindi gumagawa ng kwento yung rally na yan. And that is the truth. Partida Ito, Atty. Trixie, partida Partida. Friday pa namin ginawa yung event. Di nyo napansin? Friday pa namin ginawa yung event at humata kami ng tao ng 800. Mga kababayan ko, because 600 is t-shirt plus 200 t-shirts na dinonate na ibigay namin suot-suot ng mga tao. Mga kababayan ko. Medyo nakokornihan kayo kasi hindi nyo makita sa harapan. So inikot ko naman yung camera ko, nakita nyo naman yung mga loyalista, kalat-kalat. Mga kababayan ko, ganun karami.
Kalat-kalat yung mga Marcos loyalists. Unlike naman doon, no, nakita nyo naman, nung banda ko, pinagsama-sama namin sa gitna, kung papansinin nyo, mas marami pa nga kami kaysa doon sa umatin sa mga Sara, sa mga pro-Sara. Di ba? Tuloy. Currently kalihim ng edukasyon. Mm. Ang narinig kong ilang mga nagsalita dito ay nagrereklamo daw tungkol sa dismal performance ng ating Vice Presidente. Oh, ayan. Natural. O anong masasabi mo, Attorney Trixie? 'Di ba? Ano masasabi mo? Tuloy. Bilang kalihim ng edukasyon. Ngunit wala naman tayong nakitang maraming mga guro Wala daw nakitang maraming guro. na nagrereklamo dito. Ay, natural. Wala kang makikitang guro kasi bakit? Wala naman kasing nag-organize yan is vlogger. So supposed to be wala naman ako nakitang in-invite pero may mga teacher na nagsalita doon. Anong tawag mo kay Glenn, kay Munting Tinig, hindi ba teacher 'yon? Si Admin Rich, hindi ba teacher 'yon? Mga teacher 'yon. Tapos, kung tatanong ito para alat may maisira lang talaga si attorney, oh. Anong tawag mo sa vlogger si Admin Rich? Anong tawag mo sa vlogger na si Munting Tinig? Di ba? Ano yun? Hindi ba mga teacher yon? Teacher yung mga yon. Yung nasa baba, gusto ko pang papanikin, kaso last na. Teacher from Ilocos Norte. O meron din teacher from Cagayan Valley. O meron din teacher from Laguna. Di ba? Napakaraming teacher during that time. Di ba? Hindi lang sila nagsasalita because kapag tumayo sila, nanindigan sila sa entablado, pag-iinitan sila ni Sara. Mapapahamak yung school. Hindi kami tanga para gawin namin na ipahamak sila. Hindi nyo kami katulad na sinusuong nyo yung mga tao para may maibala. Tama? O, kaya ang pumanik, as a teacher, andyan si Admin Rich, andyan si Munting Tinig, mga kababayan ko, bilang mga guro. Ang mga professional teachers yung mga yon. Imagine that. I'm sorry, Attorney Trixie, may pinagsamahan tayo eh. Magkasabay tayong kumakanta dati. Pero may mali ka dito. So may karapatan naman po sila, di ba, mag-attend. Wag lang po sila makakaantala ng government operations. Oh, kaya nga, mga kababayan ko, Friday yan eh. Nakaantala ba kami ng government operation? Good evening na Tita Lily Ragasa. Nakaantala ba kami ng government operation? Wala! Diba? Napaka-smooth nga nung programa namin eh. Biruin mo. Ito, totoo to. Totoo to. Sa sobrang nakikinig sa amin yung bus at pinakikinggan kami, alam nyo po ba may nagkabanggaan pa? Ganun po katindi, may nagbanggaan pa. Gayon pa man, sabi ni Pandalito, lakas ko daw mga asal, pinuntahan ko talaga. Aba, sayang na malapit na rin naman ako sa area, di ba? At alam mo naman tayo, gumagawa tayo ng mga conclusion base sa ebidensya o kaya ng ebidensya ninyo. Anong ebidensya? May ebidensya ba pinakita si Attorney Trixie? May ebidensya? Ano to? Attorney Trixie, ano ibig sabihin mo sa ebidensya? Anong pusa yun ang iring? Attorney, ano yun? Parang ebidensya na pinakita mo na walang tao? Natural, tapos na yan! Attorney naman nagpapatawa ka naman, oh. Ano to, drama, Attorney Trixie? Shish! Ano to? Diyos mio! Hanak ka ng syuta. Ulitin natin pakinggan natin pinakinggan nyo siya mabuti. Sige, tuloy. Dito, based on yun sa mga naririnig natin, based daw doon sa mga naririnig niya, or at least ito ang prevailing theory ko ngayon, is that mayroong binayaran para mag-create ng media event. Ayan. Merong binayaran para mag-create ng ingay na maraming may ayaw na kay Vice President Inday. Mga lumilitaw-litaw na mga komento. Ayan, tuma tayo.
Vice President, ayaw daw kay ano? Ayaw daw kay? Ano? Event. Merong binayaran para mag-create ng ingay na maraming may ayaw na kay Vice President Inday. Ayan. Ayan. Very good. No? First of all, sasagutin kita. Shoutout kay Mark Ramos. Shoutout ha. Pera man picture nung nagbebenta daw ng kabilang ano? Nagpunta daw ano? Perang picture ng Benteng ano? Benteng nagpunta daw sa rally. Oh, sure. Sige. PM mo ako, Mark. Saan ko sa'yo ngayon? Abo sa'yo nito yung pare. Ito, mga kababayan ko. Nakakatawa, mga kababayan ko. No? Nakakatawa. Sabi na to ni Trixie, mga kababayan ko, naggumawa siya ng theory sa isip niya, tapos binlog niya, tapos sinabi sa taong bayan na may nagbabayad daw na mga tao na para gumawa daw, mag-create ng ingay na mag-create daw ng ingay, mga kababayan ko, na para daw masabing dismayado daw kay Sara. First of all, papuputol ko kamay ko. Hamunin kita. Walang kinalaman ang PCO at ang Malacanang. Ako, totoo to. Pero hamunin kita, Attorney Trixie. Yan theory mo, patunayan mo. Show us an evidence na magpapatunay na binayaran ng Malacanang yung event na yan. Ito, patutunayan ko to, kaya kong patunayan to. Because, alam ko kung saan nanggaling yung pondo. Mga kababayan ko. Mga kapatid. No? Alam ko kung saan nanggaling yung pondo. Mga kababayan ko. Sa taong bayan. Bakit? Lahat yung mga OFW from ibang bansa, imagine nyo, nagpadala, gumawa ng tulong para makapag-create tayo ng ingay na ganyan. At tuwang-tuwa sila ngayon, Attorney Trixie. Bakit? Kasi tinatamaan kayo. Kaya tagumpay yung rally. Bakit? Kasi umiiyak kayo dyan, di ba? Taong bayan, mga Marcos loyalists ang nagbayad. Nagbayad ng sound system, ng pagkain, ng unlimited food. Na, di ba? Marcos loyalists ang nagbayad. Mga kababayan ko. Even my subscribers, mga kababayan ko, the day one ng rally, kasama na natin sila tumutulong. But ayaw nila magpa-mention. Ganon yung mga Marcos loyalists. Mga kababayan ko, tumutulong. Yung iba, mula sa malayo, nagdala pa ng damit. Diba? Imagine mo yung nagtulong-tulong. 600 pieces na damit ang dala-dala para maipamigay doon sa mga Marcos loyalists na walang pulang t-shirt. Diba? May nagdala ng pagkain. May dala ng shawarma, pagkain ng mga vlogger. Imagine yun, mga kababayan ko, nagtulong-tulong yung mga Marcos loyalists. And then, sa video ni Attorney Trixie, dahil alam nilang malakas yung naging trigger ng aming rally sa kanila at nag-impact lalong-lalo na kay Sara Duterte, to the rescue po yung dalawa, mga kababayan ko. Si Madam Bondat, nakita nyo, mga kababayan, nag-content, binabaliktad pa tayo. At lumitaw naman ito ngayon si Attorney Trixie, si Zoraida, sa Liwasang Bonifacio para sabihin na malapit lang naman ako and dinaanan ko na dito. Wow. Diba? Masabi niya, nagsama punta ako dito para ipaliwanag siya. Gumawa na rin ako ng theory na mayroong binabayaran ngayon. Alam mo yung mema ka lang sa mga taga-suporta mo kasi tinamaan talaga kayo sa ginawa namin. Bakit? Sunod-sunod na vlogger eh. Hindi nyo kinaya yung banat ni Chris Ulo, ni Mima Alicia, ni JDB, ni Admin Rich, ni Munting Tinig, ni Takero Miyamoto, di ba? Ni Attorney Enzo Recto. Ang lalakas eh. Di ba? Sa sobrang lakas ng mga nagsasalita, mga kababayan ko, dalawa sila, tumaob sila dun sa bangka nila. Aminin nyo man sa hindi, tinamaan kayo. Bakit? Doon sa rally ninyo, ang pumunta, mga kababayan ko, gusto nyo makita, para malaman ng taong bayan to. Kasi ayoko hindi naman tayo nagsisinungaling dito. Hindi naman tayo gumagawa ng kwento para malaman nila. Kasi ayoko naman na sabihin nyo, si biyahe ni Koy, ganyan lang ginagawa dyan. Walang walang ipinapakita yan. Eto, papakitaan ko kayo. Diba? Let's comparison. Gaano kayo karami? Sige. Gaano kayo karami? Gusto ko malaman po, mga kababayan ko. 'Di ba?
Kasi dito kayo tinamaan sa amin. Nasaktan kayo sa real talk, sa katotohanan. 'Di ba? Nasaktan kayo because totoo yung sinabi namin sa inyo. 'Di ba? Sino ngayon ang nilangaw? Kaya to the rescue kayo. Oh, 'di ba? Oh, eto na, bibigay ko sa inyo para hindi na kayo masasaktan. Real talk lang tayo, mga kababayan ko. 'Di ba, mga kapatid? Oh, eto, ayan oh. Oh, Zoraida, namnamin mo. Oh, ilan lang ang pumunta sa inyo? 'Di ba? Ilan lang? Oh. Oh, ayan yung actual. Oh, pakitingnan nyo. Oh. Imagine niyo 'yan. Ilan? Putya, kung iisa-isahin ko yan sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alam mo kung bibilangin ko kayo dyan, ha? Wala pa nga kayo sa 80, mga putaragis kayo. Tapos magmamalinis kayo sa amin? Oh, ayan oh. Oh. Kaya to the rescue kayo, Zoraida. 'Di ba? To the rescue kayo. To the rescue eh. Gumawa ng paraan para ibangon yung sarili kasi bakit? Natapatan kayo. Yung mga principals ninyo, takot na takot sa ginawa namin. 'Di ba? Aminin natin sa hindi, mga kababayan ko, sapagkat yan ang totoo. Hindi nyo maitatago yan sa taong bayan. Dahil isa lang namang ginawa ko sa inyo eh. Oh, sa tingin nyo. Wala kasi kayong panama dyan. No, kumpara nyo sa kumpara nyo sa event ninyo. Oh, ayan ang event ninyo. Tapos yung event namin, lahat o, comparison, ayan. Magkaroon tayo ng comparison. Gusto nyo ba? Sige, pagbigyan natin sila. Para para nakikita nila, ayan. Let's have one comparison, mga kapatid. Ano pinagkaiba? Sige nga, kayo ka, kumusga mga kababayan. Bakit to the rescue yung dalawa ngayon? Sige nga! Imagine niyo yan, Ayan, tingnan nyo mabuti, mga kababayan. Tapos, mga kababayan ko versus, tingnan mo to, mga kababayan. Maabot ba na ng marami ba? Marami ba sa mga DDS yan? Aminin nyo sa hindi. Aminin nyo sa hindi. Aminin nyo sa hindi. Nilangaw kayo. Oo. Nilangaw kayo. Diba? Nilangaw yung event ninyo, kaya to the rescue kayo. Theory ko lang din yan para patas tayo. Diba? Tuloy. Mga lumilitaw-litaw na mga komentong wala naman sa lugar. Lumilitaw-litaw na komento, wala naman daw sa lugar. Wala ba sa lugar yung 19,000 ghost student? Wala ba sa lugar yung 5.5 billion taxes na hindi pa na-i-remit ng DepEd sa mga benepisyo nila, teachers? Mga kababayan ko, wala ba? Mga kababayan ko, pagpapataas ng sahod ng mga teacher, hindi ba basis yun at wala bang komentong tama doon? See? Attorney Trixie is trying to shadowing the situation. Talagang binablock niya yung pagkakataon na yon para ma-divert yung utak nila kasi because nagwala yung mga DDS. Sa sobrang galit nila, nagwala because hindi nila kayang gawin yung ginagawa natin because even the kakampings and Sconians nag-join force sa atin. Ang lakas eh. Di ba? Napakita ang growing na galit laban dito sa ating Vice Presidente at currently kalihim ng edukasyon. Ang narinig kong ilang mga nagsalita dito sige. Ay nagre-reklamo daw tungkol sa dismal performance ng ating Vice Presidente. Tama naman eh. Alam mo, Attorney Trixie, generally, yan ang nirereklamo ng tao. Yung performance ni Inday Sara. Sige nga, tapatin nyo nga ako. Attorney, yung tanong ko siya, may anak ka ba? Kung may anak ka, nag-aaral ba sa pampublikong eskwelahan? Kung may anak ka, alam ba ng anak mo yung nangyayari sa loob ng classroom? Well, kung may anak ka na nag-elementarya, kagaya ko, na bilang isang tatay, alam ko yung problema
ng aking mga anak. Number 1, hindi maganda yung curriculum nila ngayon as a DepEd Secretary si Sara. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? No? Number 1, pinatanggal yung mga mukha ng mga bayani at yung ABCD doon sa loob ng classroom. Para daw pantay-pantay. Hindi po tama yun. Para sa akin. Panibagong ganawa ni Sara yon. Pangatlo, no? Performance basis, pumunta po kayo sa Department of Education, ba't hindi pa po pinakakawalan ni Sara Duterte yung mga materials na nandiyan dyan? Ba't hino-hostage po niya? Bakit? May gustong baguhin. Diba? Third, mga kababayan ko, 19,000 go student hindi maipaliwanag, bakit ganon? Pang-apat, dapat pataasin ni Sara Duterte yung sahod ng mga teacher. Hindi niya ginagawa yon. Bakit? Mas inuuna niya yung confidential fund para sa kanya, hindi para sa guro. Bakit? Diba? As a DepEd Secretary, 125 million in 11 days na napunta. 5.5 billion pesos na taxes para sa benepisyaryo sa benepisyo ng ating mga guro. Ba't hindi binigay? Diba? Bakit? Until now. So, hindi pa ba sisigaw? Yung anak ninyo, nag-aaral sa pang-elementaryang eskwelahan o nasa high school man or nasa pampublikong paaralan, ilang araw ang pasok? 3? 2? 1? Pagigisingin mo ng alas 6? Pagigisingin mo ng automatic, pag ang pasok ng bata alas 6, alas 5 gising yan. Alas 5 gising yan. Di naman ako doon. Kung alas 5 gising yan, mga kababayan ko, pag uwi niya sa bahay ng tanghalian, tulog yan. Gising ng gabi yan. Tama? Magpapamigay kayo ng Nutriban na sinlaki ng putok. Tapos 2 carrots. Mga rabbit ba yung mga anak namin? Totoo lang. Ngayon, question. Sa tingin ninyo, matutuwa tao sa inyo? Matutuwa ba kay Sara? Hindi. Bakit nagrally yung mga loyalista? Mga anak nila sa pampublikong paaralan. Pangatlo, kung hindi maganda sa inyo, shoutout kay Man Tomas. Kung hindi maganda sa inyo yung aming sinasabi, nasa inyo na yun, magpikit balikat na lang kayo. Kasi totoo lang yung sinasabi namin. Diba? Yun lang yun. Isa pa. May masama ba sa sinabi namin na maglabas kami ng saloobin? Kayo nga, nagrally nga kayo na maisog, sunod-sunod ang mura ninyo. Sa amin nga, pigil pa. Partida, wala pang politikong pumunta sa amin. Kami-kami lang. Kung kami-kami pa lang, nagkakaganyan na kayo, paano pa kaya kung may politiko na? Antayin mo. Mas malakas yung gagawin namin sa susunod. Yayanigin namin kayo. Tapos doon ka ulit magagaganon. Magsalita ka ulit doon. Umepal ka ulit doon. Haantayin kita. Tuloy. Bilang kalihim ng edukasyon. Ngunit wala naman tayong nakitang maraming mga guro na nagre-reklamo dito. May karapatan naman po sila, di ba? Andyan nga si Admin Rich at si Glenn. Mga teacher yun. Mag-attend. Naku, ewan ko ba dito kay Zoraida? Biglang po sila makakaantala ng government operations. Kaya nga ilan lang teacher doon. Gayon pa man. Ito na ending. Ngayon pa man. Sabi ni Pandalito, lakas ko daw mga anong lakas mo daw mang asar? Pinuntahan ko talaga. Sayang na malapit na rin naman ako sa area, di ba? At alam mo naman tayo, gumagawa tayo ng fake news. Mga conclusion base sa ebidensya. Ayan ang ebidensya ninyo. Ano ebidensya dyan, Atty. Trixie? Kung ginawa mo yan nung rally, tas nakita ka ni Munting Tinig, malamang nagsabunutan na kayo. Alam mo
mo, Atty. Trixie, bago ka gumanyan, bago ka magbibibida ng ebidensya, humarap ka muna. Kung matapang ka, punta ka dun sa rally. Tapos saka mo gawin yan. Diba? Huwag ka magpula. Labas mo totoong kulay mo. Maisog ka eh. O, diba? Eh kung maisog ka eh, malamang sa malamang, nagbanatan na kayo ng debate ni Munting Tinig. Diba? Nagbanatan na kayo. Mamaya, sinabong ka na ni Admin Rich. O, partida, mga teacher yan. Diba, Glenn? Yo. Oh, wala namang ebidensya. Oh, makita yung ebidensya. May mema lang tong ano to eh. Nakakaloka ka, Attorney. Diyos ko. Maha-hypertension me sa'yo. Ganyan talaga pag ano eh. Ganyan talaga pag ano eh. Like all expenses paid by China eh. Diyos ko naman. Sabihin mo dun sa bata mo, galing-galingan niya pa yung pagbanat sa akin. Wala eh. Lowest, laos yung banat eh. Isang teryada ko lang. Puro tao eh. Sabi mo, pag kumain ng ensimada, ilagay na kamo sa tiyan, wag sa utak. Sabi mo. Diba? Ganun lang kadali yung Zoraida. Sige na. Ay ganyan talaga ngayon ng mga bitter. Diba? Bitter luck next time.